Inirekomenda ngayon ng pamunuan ng Department of the Interior and Local Government o DILG sa Malacanang ang pagsibak at pagsasampa ng karampatang kaso laban sa hepe ng Bureau of Fire Protection of BFP, kasama na ang 39 na opisyal nito dahil umano sa pagkakadawit nila sa multi-billion peso kickback scheme sa pagbili ng fire extinguishers. Ibinunyag pa ng DILG na tuloy pa rin ang operasyon ng sindikato po sa loob ng BFP sa kabila ng mga mahigpit na hakbang na pinatutupad ng gobyerno tulad ng pagsusuot ng mga body camera sa tuwing magsasagawa ng inspeksyon. Tinawag namang cancer ng kalihim ng DILG ang higit isang dekada ng korupsyon sa loob ng BFP na dapat nang sugpuin at panagutin maging ang mga dating opisyal nito. Kunin natin ang buong detalye sa live report ni Vic Sumita. Vic. Alex, asar na at pikon na si Department of Interior and Local Government o DILG Secretary John Vic Remulla dahil sa talamak pa rin ang nagaganap na korupsyon sa Bureau of Fire Protection. Kinumpirma ni Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla na tuloy pa rin ang operasyon ng sindikato sa loob mismo ng Bureau of Fire Protection o BFP sa kabila ng mahigpit na hakbang na ipinapatupad. Sinabi ni Remulla matigas ang mukha ng mga opisyal at mga tauhan ng BFP dahil patuloy ang ginagawang korupsyon, kaya lahat ng mapapatunayang sangkot sa katiwalian ay sasampahan na ng kaukulang kaso. Ayon kay Remulla, bagamat sumusunod sa direktiba ng DILG ang mga opisyal at tauhan ng BFP na kailangan magsuot ng body camera tuwing magsasagawa ng inspeksyon sa mga establishmento at bawal nang pumasok sa anumang transaksyon sa mga kumpanya ng fire extinguisher, nagagawa pa rin ng mga ito na baliktarin ang proseso. Inihayag ni Remulla kung sa dating kalakaran, pagkatapos ng inspeksyon ng mga fire inspector sa mga establishmento ay kakausapin ng may-ari na bumili ng fire extinguisher sa kanilang kakutsaba para makakuha ng fire safety clearance. Binaliktad ng mga tiwaling opisyal at tauhan ng BFP ang proseso. Ngayon ay pinapauna nila ang mga supplier ng fire extinguisher na kasabwat sa sindikato at saka papasok ang mga fire inspector, kaya tuloy pa rin ang korupsyon kasama ang mga nasa Bids and Awards Committee ng ahensya. Dito sa BFP kasi, cancerous ang corruption. Pagpasok mo pa lang, babayad ka ng 500,000. Kung wala ka pang bayad, ibabawi mo yan sa fire inspection o sa anumang kotong nyo. So it becomes systemic, structural. Yes, ready na kami for filing next week. So complete na case build-up namin. We should be ready to file cases against the Bids and Awards Committee from 2014 to 2025 for bid rigging. Nauna nang ibinulgar ni Remulla na kumikita ng 15 billion pesos kada taon ang mga tiwaling opisyal ng BFP dahil sa pangungutong sa mga may-ari ng establishmento. Niliwanag ni Remulla na hinihintay na lamang niyang desisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagsibak kay BFP Director Jesus Fernandez at mayroon ng 3 na inirekomendang pagpipilian na papalit sa pwesto ng direktora ng BFP. They will be put under preventive suspension. Papel namin sa ombudsman ng kaso nila. Then they will be heard. They will have the day in court, pero kakasuhan na sila at they will be recommended for replacement already. Parang aabot sila ng 40, almost 40. Kasi 10 years yan eh. Lahat sila marirelease sa pwesto. Alex, nangako si Secretary Remulla na kung papaano na ang liderato ng Philippine National Police bilang isang malaking organisasyon ay nagkaroon ng malaking pagbabago. Tiniyak ng kalihim na sa Bureau of Fire Protection ay sisiguraduhin niya bago matapos ang kanyang termino bilang kalihim ng DILG ay titino ang ahensya ng Bureau of Fire Protection. Balik sa inyo, Alex. Okay, Vic, correct me if I'm wrong, yung aking pagdinig kanina kay Secretary Remulla na binabanggit niya na sangkot ang ilang mga opisyal ng BFP dun sa bid rigging, no? Paano nagiging bid rigging kung ang mga establishmento bumibili ng mga fire extinguishers sa isang pribadong kumpanya? Saan pumapasok yung bid rigging dun?
Isa, Alex, na hindi lang fire extinguisher, kundi yung iba pang mga fire equipments, Ayun. particular yung mga fire trucks. Doon pumapasok yung bids and awards. Kasi doon sa fire extinguisher, nabisto rin na mayroon talagang alaga na mga supplier, itong mga fire inspector, na doon sila pumapasok na kahit na bumili ka na ng fire extinguisher, pag sinabi ng fire inspector na hindi yan authorized at hindi nilagyan ng certificate ng Bureau of Fire, obligadong sumunod yung may-ari ng establishmento. Dahil sa sandaling hindi ka sumunod sa kanila, hindi ka i-issuehan ng fire safety clearance na kailangan para ma-issuehan ka naman ng occupancy clearance doon sa building. Okay. So, yung bid rigging ay dun sa ibang mga gamit, no? Kunyari, yung mga gamit nila sa pagpasok sa mga sunog, no? So, maaring yun ang usapin ng bid rigging. Pero dun tayo sa, sa fire extinguishers, meron bang sinasabi ang BFP kapag nagkaroon ng inspection sa isang establishmento, tinitingnan naman nila na, oy, ito, expired na to, hindi na to gagana, o hindi na to tatalab sa apoy. May mga ganun bang usapan? Meron, Alex, pero bihira lang daw yung expired na. Kaya lang, pag nakita nila na yung brand ng fire extinguisher na nakakabit doon sa mga gusali ay hindi galing doon sa mga alaga nila na mga supplier, questionin nila yon. At sasabihin nila, hindi pasado yan sa standard ng BFP, kaya dito kayo dapat na bumili. Doon na pumapasok, Alex, yung sinasabi nila na anomalya. Biruin mo, 15 billion a year ang kinikita daw ng mga opisyal ng Bureau of Fire Protection dahil lamang sa ganyang kalakaran. So, ibig sabihin, kakuntsaba nung kumpanyang napipili nila na doon bumili ang mga dadaan sa inspeksyon ng BFP ng fire extinguishers. So, magkano porsyento ba per extinguishers ang nabanggit ni Secretary? May mga figures ba siya? Nung naunang ibulgar ito ni Secretary Remulla, Alex, dahil ito follow-up na lang, dahil ang sabi niya, nung pinalo-up niya, dahil bagong issue yung mga body camera, isinusot nga, kaya lang ni-reverse nila yung sistema. Ang sabi ni Secretary Remulla, ang kinikita nila, doble pa Dahil kung alimbawa ang halaga ng fire extinguisher, yung talagang regular price ay 1,000 pesos, 2,500 ang sisingilin nila doon sa administrator o may-ari ng building, kakutsaba yung supplier, Alex. Ayun, handa ba si Secretary Remulla na pangalanan, banggitin kung sino tong kakuntsaba ng BFP officials na may-ari ng bentahan ng fire extinguishers? Abangan daw, Alex, dahil doon sa sinasabi niya na may git 40 na sasampahan ng kaso sa Office of the Ombudsman, supplementary, isasama din daw sa kaso yung mga supplier at doon makikita sa Office of the Ombudsman sa sandaling isampang kaso yung mga supplier na sinasabi niyang kakutsaba ng mga fire inspector, Alex. Ayun, so wala siyang patikim, hindi man lang nagbigay ng initials kung sino yun? Hindi nagpatikim, Alex, dahil abangan daw. Pati yung dalawang kongresista nga na sinasabi niya na patong doon sa mga illegal na sigarilyo, hindi pa rin niya binabanggit hanggang ngayon kung sino yung dalawang congressman. Oo. Pero, sandali, panghuli na lang siguro, Vic, no? Dahil ang BFP under ng DILG, hindi kaya may kasapakat rin yan sa mismong opisina ng DILG? Yun ang abangan natin dahil nga tinanong din namin yan Sabi niya, so far ang sinasabi ni Secretary Remulla hanggang doon lang sa liderato ng Bureau of Fire Protection yung ganong kalakaran. Dahil kung narinig mo kanina yung sinasabi niya, bago ka palang pumasok para makapasok ka sa Bureau of Fire, maglalagay ka sa mga opisyal ng hanggang 500,000 bawat ulo. Ayun. Sandali. May binabanggit rin siya kahit na daw yung mga dating opisyal, ano ito? Hahalungkatin yung mga dati na, nagretiro na yun Paano yun?
Magbabacktracking sila 2014 to 2025 yung kanilang tinitignan, Alex. Kaya kahit na daw yung mga nagretiro na dating direktor ng Bureau of Fire Protection, kung mapapatunayan na sangkot sila doon sa kalakaran na yon, isasabit daw sila sa kaso, Alex. Intindi si Secretary, ha? Tingnan natin kung kaya ba niyan. Sige, maraming salamat sa Big Sumintak. Mata natin dyan sa DILG.